Kinukumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang ulat tungkol sa pantataboy daw ng mga Chino sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa Pag-asa Island sa Spratlys. Sa kabila nito, naniniwala pa rin daw siyang walang bagong sasakuping teritoryo sa West Philippine Sea ang China. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, nung nakaraang taon pa natin naririnig itong mga aligasyon at mga balibalitang nawalan na sa operational control ng Pilipinas, itong Sandy Cay, isang maliit na isla na puno ng buhangin dyan sa pagitan ng Pag-asa Island at ng Subi Reef, kung saan itinayungan ng China ang kanilang dambuhalang artificial islands. No? At kung paniniwalaan natin itong lumalabas ngayong mga balita nitong nagdaang mga linggo, ay tila totoo na nawala talaga yung operational control sa Pilipinas dahil sa ngayon, hindi na raw nakakalapit ang mga mangingisdang Pilipino doon. Pinakukumpirma na ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kung totoong itinataboy ng mga barko ng China ang mga mangingisdang Pinoy mula sa Sandy Cay. Ang Sandy Cay ay grupo ng mga sandbar sa pagitan ng Pag-asa Island at ang dambuhalang artificial island ng China sa Subi Reef na inaangkin din ng Pilipinas. Base sa mga ulat, ang mayor ng Kalayaan Islands ang nagkumpirma ng pagtaboy ng mga barkong Chino sa mas mga maliliit na bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Kasi hindi ko alam beforehand until I got your text nyo, no? So I communicated with the newly installed Westcom commander. Sabi niya he will get back to me kasi magkano rin siya, tatanong din siya sa mga tao doon. Kahapon sinabi ng Malacanang na hindi tamang itaboy ang mga Pinoy mula sa Sandy Cay. Pero kailangan muna kumpirmahin ang insidente. Our fishermen have been fishing there. So nobody has the right to drive our fishermen away. Sir, But we'll have to validate that. Hindi pa natin alam yun. Ayon sa maritime security expert na si Jay Batumbakal, dapat iprotesta ng bansa ang insidente. If we're serious that the two countries have good relations, then we should not be interfering with each other's fishing activities there, di ba? Siyempre, dapat mag-protest on the basis na number one, that is supposedly our waters. And number two, in accordance with maintaining good relations, friendly relations, we should at least, China should at least not interfere with legitimate Philippine activities. Sa ngayon, parami na raw ang mga Chinese boat sa palibot ng Pag-asa Island, ang pinakamalaking islang hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi ni Lorenzana, hindi raw ito mga ordinaryong mangingisda mula China, kundi mga milisya o sibilyang katuwang ng militar. It jives with their movement sa strategy nila na kung nasaan yung mga Navy ships nila at saka Coast Guard ships pala, nandun din yung mga malalaking barko ng fishing boats. So, ergo, ang natin dyan, ang ating conclusion is these ships work together. Sa kabila nito, tiwala pa rin daw si Lorenzana sa mga pahayag ng China na wala ng bagong sasakuping lugar sa West Philippine Sea. Sa ngayon, Ma'am Jess, wala naman tayong natatanggap na information na inoccupy o nagtayo na ng istruktura itong China dyan sa Sandy Cay na 3 kilometers lang ang layo mula sa Pag-asa Island. Yun nga lang, Ma'am Jess, dahil hindi na rin umaalis yung mga fishing boats ng China doon na binabaka pa naman ng kanilang Coast Guard vessels at hindi rin nakakalapit ang ating mga mangingisda doon. Well, effectively, parang sila na rin ang may control at pwede na rin ituring sigurong occupation kahit wala rin namang itinatayong istruktura doon. Gaya ng sitwasyon na nangyari o patuloy na nangyayari doon sa ating isa pang pinag-aagawang teritoryo sa Scarborough Shoal. Ma'am Jess. Yun nga, no, Chino, effectively they have control of the fishing grounds near Pag-asa Island. Aside from Scarborough, no, yun na, wala nang mapangisdaan yung ating mga mangingisda. Kasi pag sinabi mong Spratlys, group of islands yan kung kontrolado na lahat yan ng China, saan pa pupunta yung ating mga mangingisda kung pati yung Scarborough wala ngang occupation din doon ng China, but they also have effective control of the fishing grounds there. All right. Yes. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Although yung West Philippine Sea, yung Kalayaan Island group, it's spread over a very large area. So hindi rin accurate na sabihing
all parts ay parang nasisikil na tayo. No? Yun nga lang, Ma'am Jess, we have to point out na syempre yung may mga islands at yung may mga features, may mga reefs, dyan din yung pinaka-fertile at pinaka-productive na mga fishing grounds. No? At tila alam din ito ng China kung kaya't ito rin ang kanilang binabantayan at dyan din namumugad ang kanilang mga fishing vessels. Labas na ito sa posibilidad kung totoo man na ito'y militia na parang nag-occupy katuwang ng kanilang military o yung mga gray ships dyan sa KIG na alam naman natin ay hindi rin umaalis dyan sa lugar na yan. So Ma'am Jess, tama ka dyan. No? They are controlling yung most productive fishing grounds, although bukas naman sa ating mga mangingisda yung ibang parte ng KIG. Yun nga lang, mas mahirap humuli ng isda doon sa mga lugar na malayo sa mga island sa mga features o yung mga isla kung saan usually namumugad talaga yung mga isda. Ang naalala ko kasi dito, Chino, yung binanggit na term no, ni I think Professor Heydarian, kung hindi man si Professor Batong Bakal, yung swarming na tinatawag. Parang ang ginagawa daw ng China ay parang nilalagyan nila ng marami nilang mga tao, no? Or yung nga sabi nila, baka militia rin yung mga yan, para to make it appear na, hoy, ang dami na namin dito ha. So kahit wala kaming teritoryo dito, nandito na kami una, effectively kami na ang andito. Hindi nyo na kami mapapaalis dito, no? Parang ganun daw yung mukhang ganun yung nabasang strategy ng China ni either Professor Heydarian or Professor Batong Bakal. Tama dyan, Ma'am Jess, no? Kasi this is in the guise of a legitimate commercial activity, in this case, fishing. Kaya mahirap din sabihin ng international community na may ginagawang iba or illegal itong China dahil kung ito'y international waters ay permissible naman talaga na pumasok ang mga mangingisda para magsagawa ng commercial fishing activity. Yun nga lang, tama ka doon, Ma'am Jess, no? Parang circumvention of yung international law dahil bagamat pwede ang fishing, kapag hindi ka naman umaalis sa lugar at parang dyan na kayo nakasquat, no, at hindi na umaalis at nagpapalitan na lang kayo ng mga boats dyan, ay parang may malaking katanungan, no, kung ito ba'y effectively isang occupation ng isang lugar na hindi naman dapat inaangkin ng inyong bansa. Ang disturbing lang dito, Chino, no, nabanggit na ito ni Associate Justice Carpio, no, as a scenario in the future na kasi yung lugar na yan ng Spratlys, West Philippine Sea, andyan yung pangitlugan ng mga isda kung saan nang gagaling yung kinakain nating isda, no, yung malaking supply ng isda. But he said, no, Justice Carpio said na yun yung scenario sa yun ang pwedeng mangyari. Pero ngayon pa lang nangyayari na eh. Kasi kung nandyan na sila sa lugar na yan, na nandyan yung maraming isda o pangitlugan ng mga isda, they're technically depriving us of our fish supply. Well, kung ang aking pagkakaintindi sa pag sinasabi nating dyan namumugad o dyan nagmumula yung mga binhi o yung mga similyan ng mga isda na nahuhuli natin sa karagatan dyan sa may, eastern part ng Palawan, western part ng Palawan, ay pwede pa naman, Ma'am Jess, na lumabas yung mga isda at mahuli sa ibang parte naman ng karagatan ng West Philippine Sea. No? Not necessarily na dahil nandyan sila ay mapipigilan ang paghuli ng mga isdang ito. Yun nga lang, Ma'am Jess, nakikita natin yung island building activities, yung destructive fishing activities na ginagawa nitong fishing fleet ng China. Yan siguro yung number one danger ngayon na pwedeng makita kung ito'y pangitlugan ng mga isda, nasisira yung environment dahil sa walang pakundangang construction at syempre yung fishing practices nitong Chinese fleet, no? Parang tinitingnan natin kung ito talaga'y kanilang inaangkin at sinasabing pinangangalagaan dahil ito'y part ng kanilang teritoryo. It stands to reason dahil first world country, malaking bansa, naiintindihan yung value ng pag-preserve ng environment. Pero sa ngayon na nakikita o naobserbahan din ng ating mga sandatang lakas, Philippine Coast Guard at maging mga ordinaryong mangingisda, parang ang pagtrato nila ng kanilang teritoryo dyan sa West Philippine Sea kung saan sila nakatayo ngayon ay parang hindi kanila, no? Inaabuso nila at pinagmamalupitan
itong environment. Ma'am Jess. Chino, we should also mention yung Sandy Cay na yan. Yan yung pinopose ng ating gobyerno na tayuan ng huts, na mga kubo para sa ating mga mangingisda. Pero I know ni-reject yan o prinotesta yan ng China. So hindi na lang natin tinuloy, nag-back down yung ating gobyerno nung umalma ang China. Pero tingnan mo naman ang ginawa ng China ngayon. Nilagyan nila ng napakarami nilang fishing fleet, in the meantime, ang Malacanang hindi tinatanggap kamo yung report from the mayor mismo ng Kalayaan Group of Islands, na sinabi niya na tinatabo yung mga mangingisda. Sabi ng Malacanang ngayon through a spokesperson Panelo, i-confirm pa raw nila yan. Pero pag tinignan mo naman yung context, umpisa pa lang, obviously may agenda o may interest talaga ang China sa lugar na yan. Alright. Ang actual words ni Secretary Lorenzana at ni Secretary Panelo ay subject pa ito for validation. Pero syempre, yung katanungan, let's assume na ito'y totoong report dahil pinagkakatiwalaan din naman natin yung mga source natin na nagsasabing totoo na nga nangyayari ito. Kasi yung report na to, Ma'am Jess, hindi lang this year. Last year pa may allegations ng ganito. So, ang sigurong mas malaking katanungan ngayon ay not kung totoo ito, kundi ano ang gagawin ng gobyerno. Pagpoprotesta ba tayo or papabayaan lamang natin? Gaya ng maraming pangyayari na parang tila pinapabayaan natin patungkol sa mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Okay, pero we should also mention, Chino, na nangyari na ito. Kumbaga may template na ang mga Chinese. Ginawa na nila ito sa Scarborough o Panatag Shoal. First, they claim and then they control the fishing grounds. Pag may pumuntang mangingisda natin, tinataboy din nila. Tapos nung panay ang alma ng gobyerno natin, biglang sabi nila hindi na. Pero nakita naman natin, yung huli ng mga mangingisda doon, kinukutungan naman nila. So, alam mo yun, who has control over these fishing grounds? Obviously, hindi na natin kailangan pang dapat tanungin. Diba? Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.